6 na taong gulang pa lamang si Joey nang maulila sila sa ina dahil sa sakit na breast cancer. Isang OFW ang kanyang ama, kaya naman kanilang lola ang nag-alaga sa magkakapatid. Longing po talaga ako sa pagmamahal ng magulang, especially po yung mama ko. Yung mga panahon po na yun, kina-question ko pa po nun si Lord eh. Bata pa po ako, tinatanong ko, Lord, bakit sa dami ng pamilya? Bakit yung pamilya ko? Bakit yung mama ko kaagad? Bakit ako yung mawawalan ng magulang? Ganun. 6 years old pa lang po ako. Bakit siya agad yung kinuha? Sa kabila ng suporta ng ama at pagmamahal mula sa kanyang lola, hindi pa rin maiwasang makaramdam ng lungkot si Joey sa tuwing nakakakita ng buo at masayang pamilya. Siyempre, naglulong ka po sa totoo mo talagang magulang. Ang lola po, hindi po talaga siya nagkulang. Naging nanay po talaga siya sa amin. So nahanap ko po yung siguro yung love na hindi mabigay sa akin malayuan ng papa ko. So naging close ko po yung tito ko nun. Naging best friend po kami. Kasama ko po siya. Yung tiwala ko po talaga sa kanya, binigay ko po. Kasi nga tito ko yun eh, pinoprotektahan ako nun. Naging malapit din si Joey sa isang kamag-anak na tumayong pangalawang ama niya. Ako po, hindi ko rin po alam yung gagawin ko. No? Tapos doon po ako umiyak lang. Nagalit po talaga ako. Nagalit po ako sa tito ko noon. Bakit mo nagawa yun? Paano mo nagawa yun? Ganun. Tinuring pa naman kitang magulang ko, papa ko. Tapos ganyan, akala ko ikaw yung poprotekta. Nag-lead din sa akin na questionin din po si God na bakit ako ulit. Parang yun po yung lagi kong madalas tanong dati. Bakit ako? Sa kabila ng naramdaman ni Joey, buong puso pa rin niyang pinatawad at inintindi ang kanyang tito. Nagising na lang po ako ng umaga na ready na yung puso ko na magpatawad. So after po nun, pinatawad ko na po siya. Pero yung pagpapatawad po na yun, hindi ko pa po siya kayang kausapin talaga. Alam ko po na pinatawad ko siya, wala na yung galit. Pero yung balik po ng samahan po namin, hindi pa po siya nababalik nun. Makalipas ang 2 taon, muling namolestya si Joey sa isa pa ring malapit na kamag-anak. Dahilan upang lumayo ang loob ni Joey sa mga lalaki. So ako po kasi nakatulog po ako nun sa van. Katabi ko po yung pinsan ko. So nagulat na lang din po ako nun. Parang yun, may nararamdaman na naman ako sa katawan ko. Nasaktuhan ko. Yung kamay, nasa sensitive na parte ng katawan ko. Hindi mo pwedeng sabihin na nalagay lang, ganon. Hindi po kasi open din po yung zipper ko nun that time. Sobrang galit po ako nun sa pinsan ko kasi yung pinsan ko po na yun, sobrang close ko rin po siya. Bakit yung mga kamag-anak ko, bakit sila yung gumagawa sa akin ito na dapat sila yung poprotekta kasi wala na kaming mom tapos yung papa ko malayo. Bakit parang walang taong magpoprotekta sa akin? Sa mga oras na ito, mas lalong nakaramdam ng pangungulila si Joey sa ama. Sana nandito rin si mama na magko-comfort sa akin tapos yung papa ko magpoprotekta sa akin. Sana nandito sila. Sana kompleto yung family ko para nararamdaman ko na may nag-aalaga po sa akin. May handang magprotekta sa akin. Kulong, sana nandito si Papa. Sana di mo muna kinuha si Mama. Ganun. Sa kanyang murang edad, iba't ibang lungkot at pagkadismaya na ang pinagdaanan niya. Ngunit sa kabila nito, patuloy siyang binabahagi na ng salita ng Diyos ng kanyang lola na isang pastora. Bata pa lang po kami, sinabi niya na po sa amin na kailangan wala kayong ibang pupuntahan kundi yung Diyos lang. Kung totoong may Diyos, bakit niya hinayaan mangyari sa akin yun? Yun ang mga sinatanong ko na ni Lord, totoo ka ba? Totoo bang mahal mo ko? Hindi makakalaya yung isang tao hanggat hindi siya nagpapatawad. So ako ayoko pong ikulong yung sarili ko sa basura na sitwasyon. Gusto ko pong palayain sarili ko kaya pinili ko po yung magpatawad.
Dahil sa pagmamahal na nadama ni Joey mula sa Panginoon, natutunan din niyang patawarin ang mga nagmolestya sa kanya. Nagpatuloy si Joey sa pagtahak niya sa landas ng buhay kaagapay ang Panginoon. Gayunpaman, sa kabila nito, isang matinding pagsubok muli ang kanyang hinarap. Na-diagnose siyang may breast cancer. Ito normal. Hindi to benign. Suspicious to. Paano maapektuhan ang pananampalataya ni Joey sa panibagong hamong hinaharap? Abangan yan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Meron pong pumitik, parang saglit as in pitik lang po talaga siya. Tapos pagka hinawakan ko po yun. Pagkahawak ko meron pong bukol. And malaking bukol po siya. Sinasabi po kasi sa akin dati, baka dahil may menstruation ka or baka magkakaroon ka ng mens. May bukol. Hindi na normal yan. Pa-check up mo na. Sakit nga, te. Kaya nga, pa-check up na natin kasi hindi na yan normal. Agad pinatingnan ni Joey ang sumasakit na bukol sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Based on my assessment, malaki lang yung bukol. And don't worry, benign lang naman siya. Wala kang dapat alalahanin. Prepare ko lang tong papers mo and okay ka na. Thank you. Welcome. Hello po, tita. Okay naman daw po. Benign lang daw po yung bukol. Hindi po siya kampante. So, ang ginawa po niya, sinamahan niya po ako magpa-second opinion na po sa ibang ospital. Nagpa-second opinion si Joey at agad na nagsagawa ng iba't ibang lab tests upang makasiguro. Isa na doon ang operation for biopsy. Hindi to normal. Hindi to benign. Suspicious to. Kailangan mo mag-undergo na examination. Yun na po yung unang opera ko, excision biopsy. Tinanggal yung bukol, tapos diretso ng biopsy. Ang result po noong April na po, April 16, sinabi na po sa akin na stage 1 cancer po ako. Makalipas ang halos isang linggo, ang stage 1 cancer ay mabilis na umakyat sa stage 3 cancer. So sad, Joey. Ang stage 1 cancer last week ay mabilis na umakyat sa stage 3. Aggressive ang cancer cells sa katawan mo, Joey. Kaya ko pa ba? Ganun. Kaya ko pa ba to? Yung mama ko, hindi niya kinaya. 29 years old siya. Sip-isip ko, ako kakayanin ko kaya to. Makakalaban kaya ako neto. Parang isipin mo na lang, okay, malapit ka nang mamatay. So ako po, nung panahon na alam kong may sakit ako, kailangan ko lalong mas lumapit kay Lord. Gusto kong magkaroon lalo ng intimate relationship po sa Kanya. Dahil sa mabilis na paglala ng kanyang sakit, kinailangang sumailalim si Joey sa chemotherapy na labis na nagpahirap sa kanya. Doon ko na naramdaman yung hirap na mararamdaman ng isang nagkikimo kasi pagkatapos kong kumain, suka na po siya agad diretso. Tapos doon po lalong naging irritable, masakit na po palagi yung ulo ko, hindi na po ako makakilos. Dahil sa sakit at hirap na dinaranas, magawa pa kayang ipagpatuloy ni Joey ang kanyang chemotherapy. Abangan yan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Pagkatapos ng first chemo ko, siguro ilang araw po nun, mga 2 days, 3 days, nagpakalbo na po ako. Hindi ko rin po yung sinabi sa mga ate ko. Natakot po ako kay mama eh. Ayoko pong maramdaman yun. So, nung sinusuklayan ko po siya nun, di ba natanggal yung buhok niya. Ayoko pong mangyari yun sa akin kasi mahaba yung buhok ko eh. Ayoko dumating sa point na pag sinuklayan ko yung buhok ko, buo siya. So, ang ginawa ko nun, ako na lang, nagaling ko na lang yung buhok ko, nagpaano na lang ako. Tutubo din yan, gagaling ka din, kaya mo yan, ganun. Yun po yung isip ko nung nagpakalbo ko na. Hindi naman naramdaman ni Joey na mag-isa siya sa paglaban sa kanyang sakit. Dahil bukod sa kanyang pamilya, ipinakita rin ng kanyang nobyo ang buong suporta kay Joey. May mga nakikita kasi ako sa Facebook na kapag syempre may sakit ka na, iiwan ka na, sa kanila po hindi. Kung talagang wala silang sasabihin sa akin, kundi magtatanong sila, okay ka lang, kaya mo pa ba dyan? Mas lalo ko pong naramdaman ng pagmamahal po nila sa akin kasi
Sa panahon po na hirap ako sa sarili ko, sila po talaga yung kumakarga sa akin. Sila po talaga yung mararamdaman mong iyakap ka nila. O sa bahay pa lang yung mga kapatid ko, bata pa lang po ako, Ate Jo, okay ka lang? Ate Jo, gusto mo ng tubig, merienda? Ganon. Ate Jo, paliguan na ba kita? Na ano, gaganon yung mga kapatid ko. Sobrang blessed ko po na yung mga nakapaligid po sa akin, sila po rin nagpapalakas. Grabe po yung support system ko. Dahil sa chemotherapy, iba't ibang side effects ang kanyang naranasan. Kabilang dyan ang posibilidad na hindi na siya magkakaroon ng anak. Kalmado pa rin po ko na okay lang para sa akin. Ang iniisip ko po that time is yung partner ko. Kaya po, yun din yung mga reason din nun na gusto kong makipag-break po nun sa kanya. Pangako po ni Lord, Jeremiah 17:14. Doon po sinabi talaga ni Lord na tawag ka lang sa akin. Pinapapagalingin kita, isi-save kita, manalig ka lang sa akin. Kayang gawin ni Lord yung mga impossible eh. Gagawin niyang posible po yun. So ako, pinanghahawakan ko lang po kung gaano makapangyarihan yung Lord po natin. Sa mga panahong puno ng pagkabahala si Joey, nanatili sa kanyang tabi at hindi siya iniwan ng kanyang nobyo kahit makailang ulit siyang ipagtulakan nito. Narinig mo naman yung sinabi ng doktor, di ba? Huwag naman. Alam mo naman mahal kita. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, ha? Mas lalo niya pong pinakita, mas lalo siya naging consistent po nun. Na siya po na yung halos kong kasama sa ospital. Tapos lahat po ng kailangan ko, pag-aasikaso, hilot, sobrang sakit po ng katawan ko, siya rin po yun. Parang yung ginagawa niya po dati, mas dumoble nung nagkaroon ako ng sakit. Hindi po siya nawala. Mas lalo siyang nandiyan, mas lalo ko po siyang naramdaman nun. Sa unang 6 na chemotherapy ni Joey, bumuti ang kanyang nararamdaman. Lumakas siyang kumain at nadagdagan ang kanyang timbang. Ngunit sa mga sumunod na session ay bumagsak ang kanyang katawan. Sa every 21 days siya. Kasi pala, 10 days akong magsusuka, araw-araw. Tapos 10 times po per day ako magsusuka. Lord, pwede ba kunin mo na lang ako? Huwag mo na po akong pahirapan ng ganito. Kaya pala 4 sessions lang, kaya pala every 21 days akong pagpapahingahin kasi ang hilala pala ng side effect. Hindi ko po alam kung kakayanin ko yung part 2 session eh. Hindi ko po alam kung masasurvive ko siya kasi sobrang hirap. Sobrang hirap po niya. Yun. Dahil sa pagpapatuloy na pagsusuka dulot ng chemotherapy, labis na nahirapang makakain si Joey hanggang sa gelatin na lamang ang kaya niyang kainin. Sa araw-araw po kasi na sinusubukan ko ng Panginoon, araw-araw din po ako nagpapasalamat kay Lord nun kasi pinapakita niya po yung pagiging faithful niya sa buhay ko. Pwede namang si Lord, sabihin na lang niya na, anak, tama na yan. Kunin na kita, ganun. Pwede naman yun eh. Pero pinapakita niya po sa akin na, anak, yung pangako ko sa'yo, gagawin ko, faithful ako sa buhay mo. Kaya lahat yan malalagpasan natin kasi kasama mo ko. Hindi ko naiintindihan yung nangyayari sa akin eh. Hindi ko po alam, hindi ko na naiintindihan. Maganda pa ba to? Tama pa ba to? Lord, sa'yo pa ba galing to? Pero one thing is for sure po, kasama ko si Lord sa journey ko. Upang hindi na kumalat ang cancer sa katawan ni Joey, kinailangan niyang sumailalim sa total mastectomy. Isa lang naman po talaga yung pinapatanggal, yung right breast po. Pero malaki po kasi yung risk sa left. Nag-decide po ako na 2 na po yung ipapatanggal ko nun. Ako po okay naman talaga. Okay lang kung tanggalin. Alam ko po, kilala ko yung sarili ko. Kasi anak ako ng Lord. Yung identity ko po, naka-base po kay Lord. Hindi po sa kung anong sinasabi ng mundo. Sa kabila ng mga hirap mula sa chemotherapy, hindi tumigil si Joey sa kanyang ministry. Patuloy pa rin siya sa pag-attend physically sa kanyang mga life group, church seminars, at iba't ibang church services. Dahil sa katapatan niya sa Panginoon, sinuklian iyon ng Panginoon.
January 13, 2025, ganap na naideklarang cancer survivor si Joey. Naoperahan ka na. Wala na kayong makitang cancer cell sa breast mo. Totoo na po ba to, Doc? Cancer-free na po ako? Yes, Ma'am Joey. Isa ka ng cancer survivor. Magaling ka na. Maraming salamat po talaga. Miracle po yun eh. Miracle po yun na 10 months lang magaling ka na. So ako po nun talagang iyak na lang po ako ng iyak nun kay Lord na, Lord, tapat ka talaga sa buhay. So, doon po talaga yung pinangawakan ko na Jeremiah 17:14 na sinabi po doon na, Heal me, Lord, and I will be healed. Save me and I will be saved, for you are the one I praise. Ngayon, patuloy na nagpapagamit si Joey sa gawain ng Panginoon at aktibo sa kanilang simbahan. Mas lalo ding tumibay ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Basta sigurado po ako, pag meron akong Jesus, secured ako. I am Joey Ann Perez Fajardo, 23 years old, and stage 3 breast cancer survivor.